Hi guys! Welcome back to my channel. So today is February 12 and it's currently 2:36 a.m. Dito kami ngayon sa NAIA Terminal 3. We're going to Taiwan and ayun, magsispend tayo ng 9 days in Taiwan. So from February 12 up until February 20, 2026. Ngayon sa Kenny Rogers. Pag-check-in na kami and nakapag immigration and security check. So umalis kami sa Pampanga ng around 11 p.m. Nag point-to-point bus na lang kami. Padating kami dito sa NAIA at around mag-1 a.m. na. So medyo mabilis lang naman yung biyahe since madaling araw. And then, pagdating namin ng 1, diretso check-in naman kami. Na-anticipate na kasi namin yung dami ng tao. That's why, nag-decide kami na mas maagahan na lang kami dumating para at least iwas sa mga tawag dito para hindi kami na-hassle. Nga lang, medyo mahaba yung pila sa immigration. So, from, let's say, at around 1:15, 1:30 siguro. And kakatapos lang namin sa immigration ng mga 2:15. So, at least parang an hour din yung tinagal namin sa immigration. Konti lang yung mga immigration officer na nandun. Pero dumami ng mga around magtutuna actually. After namin immigration, nag-decide kami kumain. Dito kami ngayon sa Kenny Rogers. Since ang boarding time pa natin is around 6 a.m. So, kakain muna tayo. Yan. Kain muna tayo, guys. Hi again guys. Tapos na kaming kumain. Ngayon, dito kami sa may gate 108 since dito yung boarding gate namin. Pero maaga pa naman. So, it's currently 3:17 a.m. And ang boarding namin is around 6 a.m. pa. So, we still have a few hours to spare. Pero dito na lang kami magsistay since nakakain naman na din kami. Pag-usapan na lang natin ngayon is yung mga requirements natin whenever we travel sila dito sa part na to. Unang-una, of course, dapat meron tayong plane ticket. So, yung ticket namin is Cebu Pacific. And nabook namin siya actually last year pa nung nag-sale si Cebu Pacific, which is last August 2025. Kumbaga naka-sale si Cebu Pacific noon. Ilalagay ko na lang dito sa baba kung magkano yung nabook namin na ticket. And then after that, meron tayo dapat i-travel. Kukuha nyo siya sa eGov.ph na app. Fill out lang kayo doon ng travel details nyo. I-present nyo yun sa immigration. Kailangan naka-prepare yung e-travel. Minsan kasi hinihingan or hinahanapan tayo ni immigration officer ng ganun.
Next, travel tax. May dalawang option kayo on how you can pay for your travel tax. So, first one is upon booking the ticket. So, may option doon for you to pay the travel tax. Yun nga lang, meron siyang parang online fee something. Other option is you'll pay the travel tax dito sa airport. So, merong specific counter dito sa airport where you can pay the travel tax. Ginawa ko, nung papalapit na yung travel date, since kumuha na din kami ng check-in baggage, sinabay na din namin nun yung travel tax para hindi na kami pipila dito sa airport. Kasi there are times na mahaba yung pila. So, para at least pagdating dito, diretso sa may check-in counter na lang kami. Next is Taiwan arrival card. So, ilalagay ko na lang dito yung link nung website. Fill out nyo lang din yung details nyo, yung travel details nyo. 72 hours before your flight, pwede na kayong mag-fill out ng Taiwan arrival card. Next, first hotel bookings. Since 9 days kami, we decided na so, 2 hotel and then isang Airbnb yung nabook ko. Since mag-ano tayo, Taipei and Kaohsiung. And lastly is travel insurance. Ayan. So, you can avail travel insurance sa Klook. Hindi naman siya totally required na mag-purchase ng travel insurance, para at least for your peace of mind din. So, it's best to get your travel insurance whenever you travel abroad. Ito, hindi na siya requirements. Kumbaga, ipiprepare nyo na lang din. Since you are traveling internationally, mas okay na either mag-purchase kayo ng eSIM or pocket Wi-Fi. In our case, purchase na lang kami ng eSIM sa Klook. Ayan, ilalagay ko na lang din dyan kung anong specific eSIM yung pinurchase ko sa Klook. So, instead of pocket Wi-Fi, kasi para sa amin, parang medyo hassle siya sa part namin kasi kailangan mo pang i-claim, tapos kailangan mo pang i-return. So, upon purchasing, magbibigay naman ng steps on how to activate. So, ako, inactivate ko na siya. Totally ma-activate siya kapag in-on ko na yung cellular data pagdating namin sa Taiwan. So, dun pa lang siya maka-count. Yung naman, yung mga pre-travel requirements, dun lang naman guys. If you have questions or kung may nakalimutan man ako, ilalagay ko na lang dito. So, hintayin na lang natin yung oras. So, ano yung mga tinanong ng immigration officer? So, ako, tinanong lang sa akin is, sino yung kasama ko? Tapos, ano yung work niya? Tinanong ko ano yung work niya. Tapos, tinanong kung ano yung work ko. And then, yun lang. Yun lang actually yung mga tinanong sa akin. Tapos, kay fiancé, sabi niya kanina, ang tinanong lang sa kanya is, kailan yung balik mo? Tapos, kung kailan yung balik mo? Tsaka, Pinawala yung ID. Company ID. Hiningi lang. last year din ganun yung tanong sa isa. Okay. So yun, kay fiancé, tinanong lang daw is, tinanong kung kailan yung balik niya and then hiningan lang siya ng company ID. And then after that, wala na. Kumbaga, mabilis lang kami dun sa immigration. So wala nang masyadong tanong. Unlike nung first time namin, ayun, medyo madaming tanong. Pero good thing, first time namin kasi sa Hong Kong. And family naman kasi kami nagta-travel noon. Actually, yun lang naman yung mga nangyari kanina. Meet ko kayo guys mamaya. Siguro kapag boarding na kami. Boarding na kami guys. Ayan, dito na kami sa plane. Kaso nasa gitnang aisle kami. Wala tayo sa window seat guys. Nasa gitna tayo. But it's okay. Ayan. Wala pa naman tayong katabi. Currently, 6:04. Pero later, idlip muna ako niyan guys. Since ang travel time natin is
1.5 hours yata, if I'm not mistaken. Mag-update na lang ako later guys kapag nakaland na kami sa Taiwan. We just arrived Taiwan guys. Ngayon, pupunta na lang kami sa belt number 4 since nandun yung mga luggage namin. Dito ko ulit kayo mamaya guys. Okay. Done muna tayo immigration yan. Ayan, dito na kami guys sa may immigration counters. Ayan, ayusin lang daw ni fiancé yung gamit. Tapos, pila na tayo sa immigration. So, dito na tayo sa may carousel 4. Hinintay na lang natin yung luggage natin. Tapos, after neto, daan muna tayo dun sa may arrival hall since i-claim natin yung binook natin na ticket sa Klook, which is yung MRT ticket natin from here sa airport to Taipei main station. Thank you. Yung ticket na na-reserve natin sa Klook. One way lang siya. Kapag na tayo, withdraw, met yung GCash and Maribank. Pa yung train, so darating siya ng 10:13. Ayan. So, 10:02 pa. So, ilang minutes pa bago dumating yung train. Ayan, nasa taas. Ayan, kita naman natin din. Dito tayo sa may express, purple line. So, 10:13 pa dadating yung train sa commuter. Then, 07. Oh, kapag kasi airport express, Medyo pricey. prices siya ng konti, pero mas mabilis siya since Diretso lang. oo, dire-diretso lang. I mean, konti lang yung stops. Yung blue, para siyang bus. May mga station siyang hihintuan. Every station, hihintuan niya. Kasi dalawa yung rails nun. Dalawa, isang violet, isang blue. Yung isa doon yung blue, yung isa violet. Yes! Ayan. Pakita ko sa inyo guys, eto. Ayan, so nandito tayo sa A12. And papunta tayo dun. Kita ba? Kikita. Dito sa may Taipei Main Station A1. So may dumating na train na pero commuter bus siya. So hindi tayo dyan. Tayin natin yung purple. And pakita lang natin yung withdraw natin. So sa GCash, nag-withdraw ako ng 3,000 NTD. So based sa currency ngayon, ito yung amount in peso, 5566.85. Pero yung nabawas sa GCash ko is 5578.29. So magkano lang yung
transaction fee. Almost 30 pesos. Tapos yung sa Maribank naman, nag-withdraw ako ng 5,000 NTD. So, based sa conversion ngayon, it's 9278.08. And ang nabawas sa Maribank ko is 9339.45. So, mababa lang din naman yung mababa lang din naman yung withdrawal fee. So, yan, dito na yung train, guys. Ayan. So, anong oras na ba? It's currently 10:09. Ay, maaga siya ng ilang minutes. Charging area din dito. Free wifi po. May free wifi pa. That's how convenient the MRT in Taiwan. Ayan, may pa free wifi pa si MRT. Ayan guys. Diba napakalawak ng space dito sa Airport Express train. Ayan. So ayan guys, take note na lang whenever you travel, make sure to follow kung ano yung mga rules and regulations. Mga rules ng bawat country na i-visit nyo. Kung bisita lang tayo dito guys, we need to follow kung ano yung nasa law nila or yung kung ano yung mga rules nila. So yun. So, I think mga nasa 1 hour ba? Or 45 minutes to 1 hour yung travel natin from airport to Taipei main station. So, update ko na lang kayo guys later. Tayo sa Taipei main station. Sakay na lang tayo ng elevator since may dalawang malaking bag tayo. I-drop muna natin yung luggage natin sa hotel. Since ang check-in pa natin is 3 p.m. pa. And after nun, hanap tayo ng makakainan. Sabi ni fiancé, try namin sa Sofia, pero let's see kung saan tayo makakain. Muna kami ng matatapapan ng easy card namin. And then, update ko kayo guys ulit mamaya. Kasi dito medyo manami ng tao niyan. So, later na lang. Okay? Ayan. So, kain muna kami guys. Bago kami pupunta ng hotel. Ayan. Since nandito na din naman kami, kain na tayo. Sukiya tayo ngayon. Dito tayo sa K Underground Mall. Order na tayo guys. Scan natin yung QR code dito. Okay.
Ayan, tapos na kaming kumain guys. Ngayon dito kami sa 7-Eleven. Nasa Taipei main station pa din. Ayan, papatop up kami ng Easy Card. We decided na mag-ano na lang tayo, mag-bus. Try natin mag-bus and then mabilis lang naman yung ano. Kumbaga parang 2 stops lang from here. Tapos lakad. Tatop up naman ng Easy Card, so pwedeng via machine. Yun nga lang kung magbabayad ka ng cash, no change siya. So, pwede rin namang may top up yata ng ano, gamit yung card as payment, pero wala kaming makita. So, ayun, dito na lang kami sa 7-Eleven nagpa-top up. 500 NTD each. And itong card na to, ayan, magagamit na natin siya sa MRT, sa mga stores din, 7-Eleven as payment. So, para siyang beep card sa Pinas, di ba? Mag-ikot-ikot sana kami kaso may dala kaming maleta. So, hassle siya. Ng hotel muna. Drop off muna natin yung luggage natin. Yan yung bus natin. 253. Stops lang tayo, bababa tayo ng Siemens Station. And then from Siemens Station, maglalakad na lang tayo papunta sa hotel. By the way guys, pag sasakay kayo ng bus dito sa Taiwan, make sure to tap in and tap out. So, pag papasok kayo, tatap nyo yung Easy Card nyo. And then kapag bababa na kayo, make sure to tap out. Kasi kapag hindi kayo nakapag-tap out, parang malalock out siya. Bababa na tayo guys. Dito na lang tayo sa harap. Mainit guys. Ang init. Mainit kasi maaraw, no? Pero yung hangin medyo malamig naman. Yung araw lang talaga yung nagpapainit. Dito na tayo guys sa hotel natin, New World Hotel. And doon lang yung Carrefour, yung may orange na yan. Nakapagpahinga na kami guys. First day ang natin, more on city lang, malapit lang. Bukas tayo medyo lalayo. Pero as I've mentioned, DIY tayo lahat for this trip. Basta day 1, chill day lang. Since wala naman tayong hinahabol ng mga tour or what. So, more on exploring the city for day 1. Okay? Pag na tayo papuntang Siemens Station, sakay tayo doon. Tapos, 2 stops lang naman. Pag-exit sa may Chiang Kai-shek na. Ayun. So, si Ace yung magiging navigator natin ngayon. Ako mag-video lang ako guys, okay? Ayan. So, tara! Let's go!
Nandito tayo, Simen Station 6. So, doon tayo galing kanina. Doon banda yung hotel natin. Dito tayo sa may green line. Check nyo naman kung nasa tamang way. Sa grade up. Oo, kapag grayed out means hindi dun papunta yung train. So, since Chiang Kai-shek tayo, ayun, pakita natin. Dito na lang, mas malapit. Ayan. Kita nyo green na green. Skin. Chiang Kai-shek. On time naman Google Maps talaga yung partner nyo. Hindi naman kayo maliligaw unless wala tayong sense of direction. Charot. The on time naman. Tapos, if ever malilate, lilitaw naman din if delayed siya ng ilang minutes. Doon tayo sa exit 5 para diretsong ano na siya. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Time check, it's 1:03. Maaga pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. Pero, konti lang mga itinerary. Dito tayo. CKS Memorial Hall. Ay, may mga ano dito. Mga art pieces. Ito, guys. Sa may ano mismo to ha, sa may train station nila. Meron daw siya. Di ba? Tapos pag-exit natin dyan, yun na mismo. Ito lang tayong konti para sa entrance. And by the way, wala namang bayad yung ano guys ha. Wala siyang bayad. Ayan, nandito na tayo guys. So lakad lang tayo dyan sa may gilid. First 4 days, dito tayo sa Taipei. And then, yung last 5 days natin, sa Kaohsiung naman tayo magsistay. Siguro, hinahangin talaga yung buhok ko. Ayan. Diba? Ang ganda. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, oh. Yes. Na concert hall. Ito siya. Tapos, si Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito yung nasa gitna. Pupunta tayo dyan later. And then, itong nasa kabila naman is National Theater. Ayan, di na kami pumasok dun sa may Buddha, guys. Kasi, ang daming stairs. Hindi na namin kakayanin. Pagod kami ng sobra. Pasok muna tayo dito sa may theater hall. Patay na muna tayo dito, guys.
ng tao, di ba? Lang daw kami guys. Mga ilang minutes lang naman na lakad. Malapit lang. Galing guys oh. May mga sariling parking yung mga motor. Napaka-organized pa. Diba? Kaya tayo dadalhin ng ating navigator. Ito pa isa pang entrance sa Chiang Kai-shek Hall. Ayan guys, hindi na kami natuloy dun sa Huashan 1914 Creative Park. Kasi habang naglalakad kami, may nakita kaming mga cherry blossoms dito. Kasi medyo malayo-layo pa yon. So, yan, nag-decide kami dito na lang kami muna magsistay, papahinga. Ayan o, may mga ano na dito. Konti pa lang. Oo, mga March, full bloom na yan. So at least meron na tayong ano dito oh. Cherry blossom. Ang ganda dito guys. Sa may likod lang ng ano, Chiang Kai-shek. Yung tumambay, magpahinga, magmumuni. Ang lawak ng park dito. Tapos may cherry blossoms pa dyan. Yun nga lang, hindi pa siya full bloom, pero lagay nyo to sa itinerary nyo guys. Kasi usually, di ba kapag pumupunta dito, Chiang Kai-shek lang sila. Doon lang sa may harap. Pero may may magandang spot din pala dito sa may likod lang ng likod mismo ng ano ng Buddha. Muna tayo guys. Palipas ng oras, pahinga. Wala, ganito lang. Chill day lang talaga tayo. Sure, ang ganda dito guys. Ayun oh, may photo spot pa dito. One black tea, large. Black tea, Yeah, large. one black tea large size, Yes. ice and sugar. Sugar. Ilang sky percent? 7. 50% sugar. Okay. Ice normal. Ice. Normal. Okay. Normal ice. Senzon's recommend. Try natin yung black tea. Ayan, nag-order tayo ng black tea. Andito na ulit tayo sa ano, sa may Simending area. And it's currently 3:13. Ayan, dumaan muna kami dito. And then after nito, lakad ulit. Punta na tayo ng hotel para makapag-check-in na. So pagdating ng hotel, papahinga muna tayo. Tapos, mamayang gabi siguro, tsaka na tayo lalabas. Tikman natin yung black tea. Yes. Hindi, okay lang. Gusto ko siya. Tama lang yung sugar. Kasi kung madami, parang masyado na siyang... Saan ba? Ay, dyan pala. Mamali ako ng daan.
Sarap. Local. Sarap, refreshing. Recommended to guys. Order namin 50% sugar tapos normal ice. Sarap. Ibibili daw si fiancé neto. Ito yung mga sinasabi ko na mga local resto dito. Along the way sa hotel namin. Ito yung nakita namin kanina and ita-try daw niya. By the way, ito pala guys, 40 NTD large na siya. So, kung i-convert sa peso, nasa around 70-80 pesos. Basta lalagay ko yung conversion dito sa baba. Basta ito 40 NTD. Large na siya. Masarap. Sulit. Wait natin yung in-order niya na xiaolongbao. Yung xiaolongbao, magkano yun? 70 NTD. 30 pesos. Nasa around 130. Basta lagay ko yung conversion dyan sa baba. And ilang pieces na siya? 8 pieces na siya na xiaolongbao. And then, cheers! Pilit. Ayan, nakapag-check-in na tayo guys. Sa tayo? 7th floor. And guys, so na tayo, room tour. So dito tayo sa New World Hotel. Malapit lang siya sa Ximending. Few minutes walk lang away from Ximending. A standard twin room na book ko sa Agoda. Lalagay ko na lang yung actual price dito sa baba. So ito yung entrance. Pagpasok mo, ayan, ito na yung CR. Ayan, malinis siya guys. So ayan yung CR, may bathtub, shower. Ito yung toilet. Ayun, wala siyang bidet. Ayan. So, after ng CR, ito meron tayong storage dito, closet. Ayan. Pwede mong ilagay yung baggage mo dyan, yung mga jacket, isabit natin dyan. And then, pagpasok mo, ayan, meron tayong space dito for luggage. And then, ayan, standard twin room yung nabuko sa Agoda. So, dalawang bed, two twin beds. So, pwede naman natin siyang idikit later. Tapos, may mini mirror dito. Mini workstation or table. Tapos, ito yung TV niya. Ayan. May free, free bottled water, coffee and tea. Meron tayong mini fridge dito sa baba. May kettle. Tapos, ayan, may window siya, pero wala siyang view actually. So, wag na natin pakita yan. So, mas maano yung space niya compared dun sa before naming nabook na hotel. Medyo mas malawak yung space niya. Ayan. May ilaw tayo dito, may telephone, meron tayong slippers, and then, mga switch natin dito. Saan ba to? Ay, sa aircon pala to. Sorry naman. Ayan. So, yung saksakan niya guys, parang sa Pinas lang din. Ayan. Much better kung dadala na lang din kayo ng universal adapter para sure. And may saksakan dito, dun sa kabilang bed, meron din. And then, meron dun sa gilid. Doon. Ayan. So, yan. Actually, malawak siya guys. Ang una naming nabook kasi is double room for 11,000 something. And then nakita ko to, nag-sale siya. So kinuha ko na yung standard twin room for 10,000 plus lang. With breakfast na siya for 4 nights. So pwede na din, di ba? So yan, if you want to book this hotel, you can book it through Agoda. I believe nasa Klook din siya. Pero ito nga, nabook namin to sa Agoda. So, yun lang, lalagay ko na lang yung link dito
sa gilid. Pahinga lang kami guys. See you later. Lalabas na kami. Siguro punta kami ng Simending. By the way, it's currently 5:56. Ayan, magsi-6 na din. Nanggugulo sa atin dito. Namimiss na daw niya ako. Check natin sa weather app. So, it's currently 18 degrees here in Taipei. Yan, marami ng mga ano dito? Tawag dito? Mga stalls. Ibili namin tigi-isa lang. Kasi ang dami ng serving nila dito, guys. Like yung isang order, good for two. Good for two na. Laki. Look. Diba? Sabi niya, guys, gusto niya pa daw sana ng Taiwanese sausage. Kaso busog na siya dyan pala. Akala ko ba busog ka na? Ang sarap niyan, guys. Kumbaga hindi kumpleto ang Taiwan experience kung hindi nyo matitikman ng Taiwanese Mas sausage. juicy pa sa tender. Mas tender pa sa juicy. Narinig nyo ba? Eh? Yaman. Huling-huli sa camera yung ano. Siya, guys, oh. Taiwanese sausage. Init. Mainit. Harap. Harap talaga. One of the reason bakit bumalik kami ngayong winter. Aside from, of course, winter season. Pangalawa is yung food. Yung food experience sa mga night markets. So, ayun. Kaya mag-Taiwan na kayo, guys. Sinasabi ko sa inyo. Malamig. Masarap mag-noodles. 65 sa small, 65 NTD, and then sa large, 80 NTD.
loob, no? Smoky yung flavor niya. Isa lang yung binili namin, guys, yung small. Kasi baka di maubos. Ito siya, guys, oh. Para siyang laman loob, tapos may cilantro, smoky yung flavor. Sarap siya. Lalo na ngayon malamig, mahangin. Vloggers recommend. Pero may iba na ano, na hindi nila bet yung lasa. Oo. Sarap ko. Pero masarap. Ako, bet ko siya. Hi guys! So, ayan. Nakabalik na kami dito sa hotel. So, magpapahinga lang kami saglit. Tapos, mag-freshen up. And then after that, baka, ayun, matulog na din kami since wala pa talaga kami pahinga and medyo masakit na din yung paa ko actually. So, thank you guys for watching our day 1 here in Taiwan. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Yan, mahaba-habang series pa tong travel natin here in Taiwan. I hope you guys enjoy this video. If you do, please like this video, subscribe to my channel, and we will see you on the next vlog. Thank you! Good night!